doktor na dito. It was a police or military colonel. So eventually you let in some of his doctors, correct, sir? Yeah. Did they certify that he was fit to travel? I believe, sir, on that argument, we can already... No, it's not an argument. I was just Sir, asking. okay, sir. Did Sir, they certify that he was fit to travel or hindi sila tinanong were they fit to travel? it's not part of the procedure for his private doctors for that to do that, sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not it, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors and then they cannot certify. So, mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng gover doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. Hindi mo pwede... Ay nako, ino-offer natin itong tablet ng libre. Bakit walang may gusto? Pero, anyone here biglang nag-faint at sinabing hindi na siya pwedeng mag-appear dito, we have a Senate doctor. But if it's the doctor of the witness who tells us, we cannot immediately judge on the two. Kasi even dito po sa surrender, may mga tanong about being fit to travel eh. Na ang nakalagay nga and even yung baka mapahamak yung kapitan. Kasi kung titignan niyo po yung yung Yes. pinirmahan ng kapitan, sa pinirmahan niya po may nakalagay doon saan yun? Yes, Senator Cayetano, kung pwede lang i-clarify, anyway, ang nangyari, si Kitty, sinabi talaga na hindi pinapasok yung doktor. At sinabi ni Dr. Rosa Alensi na ang dating Pangulo, napakataas na ng kanyang diabetes, umabot ng 328. He needs to be admitted directly to a hospital. Nagkaroon ng diskusyon doon sa Villamor, pinatawag yata, nung isang Colonel Dr. Donald Palma, cardiologist, na hindi siya nasa kalagayan na magbiyahe ng mahaba. Pero pinirmahan ni Dr. Colonel Jonathan Rico, isa na namang Armed Forces Doctor, Commanding Officer ng Air Force, na pwede siyang bumiyahe. So, ibig sabihin, maliwanag na ang pumirma ng certification na fit to travel ay hindi kanyang doktor na hindi pinapasok, kundi doktor ng AFP. Correct ba ho ang pagkakwento ni Chairperson? No, Senator Go, just before, ito yung dahilan kung ba't ko tinatanong Sabi nga ni SOJ, sub-judice, meron na request, may petition for a writ of habeas corpus. Ang aking concern ngayon, kasi ang bata, ang ginagaya, hindi yung salita natin, yung gawa. And I think ganun din sa batang pulis, batang militar, batang tanod, batang NBI. They're watching now. So what if someone was arrested in Tawi-Tawi? Can he be visited by his family anytime? And can his doctor, they say, hindi mo pwede ilipad ng Manila yan? That's why I'm asking all of this because according to Ambassador Marcos, Lacanilao, walang violation. Sabi niyo, walang violation, pero apparent dito. No? So I just want to put that on record. Sana malinaw natin yan. Kasi may police, meron din po kayong, di ba, revised PNP operation procedure. Pati doon, pareho nung batas pero parang hindi nasunod. So I submit to you and to Senator Bongo. Thank you for waiting. Thank you, Senator Cayetano. Ambassador Lacanlilao, babalikan ko lang yung pinirmahan ninyo. Andito na sinabi ninyo, kahit nagkakadiskusyon na tungkol sa diabetes ni Presidente Duterte at yung kanyang kalagayan, pinirmahan ninyo that you don't know if he's fit to travel or not. Bakit pinagbiyahe yan kung hindi ka sigurado? Ma'am, first of all, kasi hindi po ako nasa medical field, hindi ako ang doktor. Kaya pero pinirmahan mo rin na hiniling niya na dalhin siya sa ospital kaagad kasi masama na ang pakiramdam. Ma'am, kasi hindi po niya, that time, nag-request ho si former ES Medialdea na i-inform ko paglapag namin sa Hague ang ICC na mabigyan si former president ng medical assistance. Sabi niya, baka hindi ka pakinggan. Sabi ko, kakausapin ko po. Kaya ho, nag-request ako that time, paglapag namin, kinausap ko po kaagad. So hindi totoo na hindi mo alam?
Alin Alam po? mo na may problema. Hindi po. Kasi po, yun po yung request. Wala po ko alam kung may yung, kasi hindi naman po ko yung doktor. Ang, Hindi ko naman sinasabi na doktor ka, ambassador ka, sinabi mo kanina. Pero ang pinirmahan mo rito, you do not know. Paano you don't know, nagkakagulo na tungkol sa doktor? Hindi po. Yun nga po. Nag-request lang po si former ES Medialdea na Ambassador, mag-request tayo sa ICC para mabigyan ng medical assistance si former president. Pero hindi po namin pinag-usapan kung ano po yung kalagayan na mataas po ang kanyang sugar o mataas ang kanyang... Hindi, humihingi na nga na direktang dalhin sa ospital. Tanungin natin si Senator Bongo. Kanina pa nagtataas ng kamay, sorry. Ako nagtatanong, ako po magtatanong. To Ambassador Marcos Lacanilaw, totoo ba na pagdating doon sa The Hague, sinakay siya sa stretcher, siya na lang mag-isa? Yes or no? Opo, opo. Hindi niyo na sinamahan? Hindi po kami inalaw ho ng ICC. Paano yung mga medisina niya? Yun pong kanyang personal nurse together with the PNP doctor, nakipag-coordinate sa doktor ng Hindi sila ICC and pinababa? binigay ho yung... Yes or no? Ano po yun? Hindi sila pinababa? Hindi po, hindi po. Wala siyang kasama binaba? Wala po, siya lang po. Siya lang mag-isa? Opo, opo. Alam niyo ba marami siyang medisina, 27 yan, araw-araw? Kung ano yung pinainom sa kanya, hanggang ngayon po, hindi pa rin pinapainom sa kanya kahit pinadalawang beses na pinadalahan siya mula sa Pilipinas. Hindi pinapapasok. Dahil gusto nila sila ang maggamot. Paano na lang po kung hindi hiyang o hindi naayon sa kanyang karamdaman? Nung nasa Villamor pa lang po, si dating Pangulong Duterte, mataas yung blood sugar niya. And he is due for check-up po, March 12. Andiyan dyan po yung nurse niya. Monthly po yan. December, January, February, March. Buwan-buwan po yung kanyang medical procedure. 80 years old na po yan. Buwan-buwan, ako mismo sinasamahan ko. Pati yung gamot niya, buwan-buwan, ako rin po nagpapadala. May karamdaman na po si Tatay Digong. Alam niyo po, ganitong totoong kwento. Para alam niyo na po yung totoo. Nung dumating si dating Pangulong Duterte, andyan dyan po yung doktor niya. Harap ko po si Chief PNP Marbil. Tinanong ko po, Sir, saan niyo ba dadalhin? Kasi dito yung mga doktor. Sabi niyo, dadalhin po sa kampo sa 250. Kaya tinanong ko po si yung spokesperson na hindi nagsasabi ng totoo. Tinanong ko saan dadalhin. Hindi niya ako sinagot, tinalikuran niya ako. Sumunod po kami. Nung sumunod kami, hindi na po ako pinapasok. That was 10 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock, meron pong sumundo sa amin. Sumakay ako sa sasakyan ni Ma'am Hanilet. Pagbaba sa gate, pinababa po ako. That was 3 o'clock pa lang po. Pinababa po ako. Hindi po ako pinapasok. Respeto lang naman ang hinihingi ko. Just for the record. Sino bang pumigil nito? Bakit kaya hindi kami pinapasok? Kaya hindi po ako nagtataka kung hindi po pinapasok. Si VP Sara nung gabi. Paano papasok? Sarado na yung gate. As in, sarado. Lahat po ng gate sa kampo, sarado na po. Nung sinubukan ko pong pumasok, nagpaalam po kami. Pinababa po ako. Kahit nakasakay na po ako sa sasakyan. Nakiusap na lang po ako papasukin yung mga doktor. Yung 3 doktor po. It took you about 3 hours, 4 hours pa po. After his arrival, bago pinapasok yung doktor. Yung oxygen niya nandoon, yung ambulansya po nandoon. Inantay muna about 3 to 4 hours. Or even 5 hours bago pinapasok po yung ambulansya. Pati yung doktor niya. Doon pa po nalaman na mataas 300 plus po ang kanyang blood sugar. With that findings, kung talagang chinek up ng doktor ninyo ng maayos, he is not fit to fly.
He's not fit to fly. Due for check-up na po siya and admission po, March 12. You may check with his hospital sa Cardinal Santos. Naka-reserve na po yun. A week before pa po. Hindi naman magsisinungaling yung hospital. Yun na po. Yung gusto lang natin malaman dito, yung katotohanan lamang po. The truth. The truth. General? Kung ano na po yung totoo. Salamat po. General, tama ba yung sinasabi ni Senator Bongo na 3 oras nang nag-iintay yung sariling doktor ni dating Pangulo at hindi pinapapasok ng pagkahaba-habang panahon samantalang may sakit yung kanyang pasyente? There was a doctor from Cardinal Santos, ma'am, babae. At nag-request pa nga yun nung... 3 oras bang nag-intay? Nag-request pa ng... Diyan na ba si Day? na magpapasok ng ECG, ma'am. Pero 3 oras nag-intay? 3 to 4 hours po bago pinapasok ang doktor at yung ambulansya. Ginawa nga pong installment yung pagpapasok ninyo. Una, papasukin muna yung isang doktor. Pinapasok na naman yung isang doktor. Finally po, kailangan pumasok yung ambulansya, yung ECG mismo, pati yung oxygen. Anuhin mo naman yung doktor, wala yung ambulansya, wala yung ECG, wala yung oxygen. Tingnan niyo po yung records niyo, ano oras nakapasok. 10 a.m. yung arrival, kapasok yung doktor, mga alas 2 na po, siguro alas 3. Ito, 4 hours. Pakiusap ko lang po yung katotohanan lamang po. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy dito, huwag na natin iikot pa. The truth lang po. Maraming salamat, Senator Go. At nakita ko yung mga retrato ni Presidente Duterte nakahiga, natutulog sa isang maliit na upuan, may oxygen cannula. Talagang sintomas yun pag nahihilo na sa diabetes. Hindi ba kayo natauhan doon sa sitwasyon niya, sa kalagayan niya? Di ba kayo nag-alala na yung inaaresto ninyo talagang masama ang kalagayan, maluba ang karamdaman? Yes, General Torre. Nakita mo naman siguro, nakita ko lang sa picture, di mas lalo mong nakita. Regarding the medical condition of the former president, sa tingin ko naman, ma'am, supisyente ang mga doktor na nandun, and I defer to their expertise. Pero hindi niya doktor. Ayon sa batas, andun, siya ma'am, ang may picture. pipili ng doktor. Ma'am, may picture tayo rito na may doktor siyang sarili galing sa sa Cardinal Santos. Babae po yun, nakaputing t-shirt. At siya... There are things you can't get back. That's time and youth. The older you get, the more wrinkles on your face. If you don't know, Korea is the country of cosmetics. Just look at the 60-year-old ladies who think they're 40 years old. That's because they have the best cosmetics in Pinos ni Kitty, sinasabi niya okay siya. So I think all the discussions now about his medical condition, parang siya lang mismo nagsabi mo na okay siya bago maglanding sa Hague. At ibinigay niya kay Kitty yon, pinos sa internet yon, and everyone sees. So thank you, ma'am. Madam Chair, I understand what you're saying, General Torre. Ang problema nga, kung ako ay pulis sa Batanes, sa kahit saan, sa sulok ng Taguig, sa sulok ng Pangasinan, sa sulok ng ang laki-laki ng Davao, Cebu City, tapos sinabing kailangan ko doktor ko. And then sabihin isa lang sufisyente or sa militar sufisyente. Paano kung may nangyari sa kanila? That's why the law is clear. The law is clear. Doctors, priest, choice nung inaaresto or dinidetain, and then ganun din pag family members. No ifs, no buts. Diba? So I have seen Supreme Court cases where they said that this is not to be a precedent, that this is a special case. Diba? We've seen Supreme Court cases. So if you say this is a special case, given the circumstance, I will not say you're right, but I will not argue with you. But if you tell me, sir, okay naman siya, o tignan mo. So paano nga kung, kasi the law is clear Hindi naman ikaw magsasabing sufficiente, hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away, and you're supposed to allow his family members there
and not deny them. So yun lang yung point that I want to make. Especially kung si Ambassador Lacanilao also is certifying to the ICC. I'm not sure but tingin ko, kaya hindi kinuha kagad si President Duterte na hindi mo pa napirmahan lahat. Because ayaw nilang kunin tapos hindi fit to travel, pag na-stroke yun o may nangyari sa kanya, human rights institution yun, sila pagbibintangan. Kaya ka pinapirma muna na at hindi kukunin hanggang hindi ka pumirma para yung responsibility na sa atin. Diba? So that's what I'm saying, General Torre, that what I'm discussing with you now is beyond what happened here. It's the revised rules of PNP operational procedure vis-a-vis the Republic Act 7438. Sa 7438, there's no exception eh. Hindi sinabi dito na pag ganitong oras, hindi na pwede yung anak. Pagka ganito, yung doktor, pipila ka sa labas, hindi ganitong oras. Diba? So anyway, I think we both made our points naman unless you want to add on that. No? Yes, if it's all right, I think Attorney Martin Delgra is now online. Committee Secretary, if you'll administer the oath, please. Nasa ano siya? Nasa hig. Nasaan si Attorney Delgra? I'm here, Madam Chair. Yes, where are you I'm physically present, located? Via Zoom. Nasa I'm hig actually pa at po the kayo? the Netherlands. Mukhang malamig ang damit nyo eh. Opo, so medyo, I'm not used to this kind of weather po. Sige, yes, Secretary, please. Yeah. Attorney Delgra, kindly raise your right hand, please. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Yes, I do. Thank you, sir. Madam Chair. Yes, thank you very much, Attorney Delgra. You said you had some questions for Ambassador Lacanilao. Please proceed. If I may, Madam Chair, just a very short opening statement, because I have been listening to the proceedings earlier, especially on what Ambassador Lacanilao said, as well as General Torres' statement made earlier. But before that, if I may make a very short opening statement, if I may be allowed. Yes, please go ahead. Thank you. I thank the Senate Committee for inviting me in today's hearing. At the outset, it is our humble submission that the Senate Committee and eventually Congress to craft meaningful legislation, among others, on making persons liable who bring, cause to bring, or forced to bring Filipinos out of the country without legal or proper travel documents. We understand that under current legislation, I may not be properly informed, but it is only the person who travel or attempt to travel illegally abroad who is personally liable. In the case of the former President Rodrigo Roa Duterte, he has vehemently objected his transport to The Hague, the Netherlands. When General Torre and his PNP personnel were finally able to surround and secure the person of the former president and eventually into the plane and to The Hague, he loudly objected, and I quote, "You have to kill me to bring me to The Hague." He said that at least twice. That said, the former president, he has consistently said that he will face any case that may be filed against him in the Philippines in relation to his administration campaign against illegal drugs. Another point that I would like to state here for the record for the Senate Committee to consider is to review the consistent government policy to assist any Filipino harassed, arrested, detained, or even convicted abroad for whatever cases filed against them, extending in any legal assistance, including the repatriation of its citizen to the Philippines. Very recently, three Filipinos were detained in China, but were assisted by the Philippine government through this administration. And I think 2 or 3 days ago, 15 Filipinos whose cases were dismissed in Qatar, crediting this administration's assistance to our kababayan. What is upsetting and mind-boggling to me is that we have an elderly Filipino citizen, an 80-year-old Filipino,
who was arrested and detained in the Philippines, allegedly by virtue of a foreign, not a local warrant, and forcibly brought out of the country to be brought to trial in a foreign court. And that is my opening statement, Your Honor. Thank you. And You that's had a precisely question? why what the government, Ambassador Lacanilao is saying is utterly untrue, as well as what General Torre have said earlier about the doctor. Ano po ang nangyari sa pakiwari ninyo? Kasi sinasabi ninyo hindi totoo yung sinabi ni Ambassador Lacanilao at ni General Torre. Ano ba talaga ang nangyari? Just to give context, Madam Chair, in the same way that Senator Bongo was not allowed entry when we arrived at the NAIA 3 terminal and to talk to the former president, but he was eventually brought to Villamor, we were able to follow the former president to Villamor. Apparently, the guards at Villamor were not able to see who else were in the convoy, so we were able to get in. Unfortunately for Senator Bongo and the rest, including some lawyers, they were not able to get in, despite their request that they be able to see the president. That said, I was there all throughout the day until the time he left in the evening. And Ambassador Lacanilao was there as well inside the Villamor Air Base. So as to the question number 8 of that information on the surrender and transfer of the detained person, referring to the former president, hindi naman po masabi. Let's take away the certification mentioned by the DOJ because he has personal knowledge of the fact that the former president was never transferred or brought to a national competent judicial authority in the Philippines. So he knows it for a fact. He does not have to wait for a DOJ certification to answer the question asked of him by an ICC representative. Tama naman. The matter of- Ambassador Lacanilao, gusto niyong sagutin? Kasi nandun ka mula pa sa aeroplano hanggang sa The Hague, 2 days after pa. Pwede niyong sagutin yung tinatanong ni Ambassador Delgra. Alam mo naman hindi mo kailangan ng certification, di ka naman kinakailangan mag-antay pa Nung tinurn over ko po, yung certification, may communication na po kami. Yung certification, yun nga lang ho, nagkakaroon ho ng delay na ma-receive ko. Certification ang pinag-uusapan mo. Opo, Yung opo. pinirmahan mo, Competent National Judicial Authority. Hindi nga dinala sa husgadong Pilipino Alam mo naman yun Kasama ka all along Oversee nga ang ginagawa mo. Di alam mo lahat. Madam Chair, may Yes, follow up with that Senator Bato. follow up on that question. Ito, very clear yung sagot mo dito do not know. Hindi mo alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yun hong certification ho ng DOJ ang ano ho dyan. Sige ka-insist nung certification ng DOJ. Ang tinatanong dito, competent judicial authority. Korte. Korte ang ibig sabihin nito. So alam mo ba na dinala sa korte o hindi? RTC Pasay or RTC Paranaque? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Kasi yung Magkasama tinatanong... kayo, di ba? Nandun ka, di ba? Sabi mo, ikaw nag-converse Ang ano ko nga po dyan yung certification niya. Ngayon yung kung Wala naman to regarding... kinalaman sa certification. Dinala ba sa husgado o hindi? Hindi ko Yes po or alam. no? I Hindi mo alam? Kasama ka the whole time hanggang sa Hague. Nandun ka sa... Hoy, magsabi ka ng Opo, totoo. opo. We're all under oath here. Yes, madam. So alam mo kung dinala Alam siya mo, o hindi hindi? mo alam. Hindi ko po alam. Kasi hindi Paano naman ho hindi ako... mo alam? Binantayan mo mula nung dumating mula sa Hong Kong, sa airport, dinala sa Villamor, dinala sa The Hague. Kasama ko all throughout. Opo. Pag sinabi mong hindi mo alam, you are lying. You are lying. And nandun ka all the time Hindi mo alam na dinala siya sa korte? Hindi mo alam? Hindi ko po alam, Mr. Senator. May I clarify?
I think we should ask Attorney Delgra, what do you think of the answer given that he was not aware of any information regarding the competent National Judicial Authority that he signed on to? Pwede bang mangyari yon, Attorney Delgra? I join the observation of Senator Bato that the Ambassador Lacanelo is lying. Kasi all he needs to know is whether the former president was brought out of Villamor and brought to a local court. We don't have to skirt and hide behind a DOJ certification to attest to the fact as to whether he was brought to a local court or not. He was there all throughout, as he has in fact admitted. So all he has to do is hindi po inilabas yung former president to be brought to a local court. I think that would have been sufficient for him to say. But he keeps on saying that he does not know. Kasi ang tamang sagot, no. Hindi po ba? Ang tamang sagot, no. At alam niyang no. Kailanman hindi dinala sa husgado. Tama po ba? I agree with that, Madam Chair, that the proper answer to this question would have been no. Thank you, Attorney Delgra. Ambassador Lacanilao? Yes, ma'am. Still, ma'am, yung nasabi ko po. You still didn't know, in spite of overseeing the entire operation for both the Interpol and the entire government of the Philippine Republic. Tama? Yes, Madam Chair. Hindi mo pa rin alam. Yes, Madam. Madam Chair, last chance mo, Ambassador Lacanilao. We are giving you the chance to say the truth. Opo. Nagsasabi hindi mo alam. ako ng totoo. Hindi, opo. Hindi mo alam na hindi siya dinala. Opo. Ikaw Nasaan ka nag-oversee sa doon? airport? Saan ka doon sa airport? Nandun ka sa picture? Dun ho sa tube. Oh. Tapos Sa tube lounge. ka pa? Sa tube. Sumalubong Wala ka sa doon sa aeroplano, sa tube. Hanggang dinala siya sa Villamor, kasama ka. Sa 250? Oh, Sa 250, umalis ho ako eh. saan ka pumunta? Dun ho sa likod. Kasi meron hong waiting area dun Sa sa likod likod. lang. Sa likod pero lang, hindi pero- ka umalis. So hindi na ho ako nag-intervene after nun eh. Hindi mo alam na hindi siya dinala. Hindi po. Madam Chair, I think this resource person is lying. Yes, that seems clear. Secretary Remulla, you wanted to add to the false Ma'am, testimony again, here? the form that was made to, that he was made to answer is an extradition form. That's why the requirements that it's asking for are questions about extradition. But this is a surrender. It's a very Yes. different process that happened. Yes, we've heard that argument before. Thank you, Secretary. Aside from that form, kinonfirm niya ngayon, ilang beses niya sinasabi na hindi daw talaga niya alam na dinala sa korte o hindi. And Madam Chair. I don't think they would have accepted him in the ICC if there was no certification from the DOJ at that time, because the certification was acceptable to the ICC because the DOJ is deemed a competent judicial authority by the ICC. We're not claiming to be, Since but when under did the system, the DOJ become a judicial No, authority? under the system of the ICC. Justice Ascuna, I As think Justice I'll Ascuna leave her said, up here. the Mukha namang Prosecutor General- inaako na ng executive ang judicial power. The prosecutor, Parang malabo na to. Ma'am, the prosecutor in the ICC setup is part of the court. And that's why they're considered competent judicial authority, if I can understand it Pero kung properly. maaalala I think we natin, can ask Justice Ascuna. ang saligang batas na sinumpaan natin, wala namang ganun. Ang Yes, ma'am. court, maliwanag yung It's the understanding Supreme of the Court. ICC I'm explaining, ma'am. Ay, nakakatuwa naman to. Saan tayo mauuwi ng ganito? Ngayon, ang DOJ na ang korte. Ganon. No, ma'am, no. It's just the understanding of the ICC. that Please the make up your mind. Sabi mo, you have judicial power. No, we And don't have you're the judicial power. competent Don't put, national judicial we don't authority. put words into action that were not really said. What we're saying is that is the I think the understanding same of the ICC. statement was made by your ASEC or USEC Clavano. Yes, that's the understanding that the ICC has of the function of a prosecutor, because under their system, a prosecutor is part of the court and thus competent judicial authority. That is the ICC's way And the same of treating prosecutor was in a fact prosecutor. Filipino?
Well, Sabi, to their understanding, it's competent judicial Yung authority ICC under the ICC. prosecutor na Pakistani English naging Pinoy? Sure Well, ka? ma'am, they have a different way of looking at judicial authority in the ICC. That's why Looking, the isang form. tingin lang makikita mo, hindi naman Pilipino yung prosecutor nila, pambira naman. Madam Chair, I just would like to advise Ambassador Lacanilao that, alam mo, kami dito, hindi kami nagsasite in contempt porque ayaw namin yung sagot mo. Hindi po namin ugali yan dito. Kaya huwag kang maglala, hindi kita cite in contempt. Hindi ako magmumosyon. Hindi ako magmumosyon na cite in contempt ka. Fair kami dito lumaban. Fair ang labanan dito. At hindi po kami mag-abuso sa aming power. Huwag kang maglala. Gusto ko lang. Kaya pinaulit-ulit ko. Kasi gusto ko lang talaga na magsabi ka ng totoo. Pero kung yun ang totoo as far as you are concerned, then okay lang sa akin yun. Sige lang. But hindi po kami abusado dito ha. Na ikakontempt ka kahit porque hindi ko gusto yung sagot mo. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, nagtitiisan tayo. Si Asik Miko Clavano, sinabi nung March 13, ang naging role namin ay National Competent Judicial Authority to attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Paano naman nangyari yun? That's a certification that we made, which was acceptable to the ICC, because under their system, the prosecutor general is part of the court, or the main Part of the prosecutor. ICC, but of the it's ICC hardly court. a Filipino court. It's hardly a national court, Secretary. It's an equivalent to them. For them, it's equivalent. That's why they accepted. If they accepted the turnover Equivalent of the is not president, the same po. well, it's not the same. But it was acceptable to them because that's how their system works. Okay. Let's now delve deeper into the circumstances surrounding the arrest. I give up bites falsehood upon falsehood. General Torre, when were you assigned as the head of the CIDG? Dahil naalala ko, inaresto po ninyo si Pastor Kibuloy, August 24, tapos na-promote kayo. Pero by the way, congratulations, na-promote pala kayo. Wala pang isang buwan, na-promote kayo ulit. At napunta kayo sa CIDG 2024, di po ba? Isang buwan after the Kibuloy arrest. Tama po ba? Yes, ma'am. And you were assigned to the CIDG specifically. What would you say are the main mandates of the CIDG? Anong mission nito? We are the lead investigating unit of the PNP on matters delving on major crimes and those involving economic sabotage and other sensational cases that may be assigned by the Chief of the Philippine National Police. So, to reiterate, it's monitoring, investigation, and prosecution of all crimes related to economic sabotage and other crimes of such magnitude to the extent that they're commissioned by highly placed or professional criminal syndicates are involved. Tama po ba yun? Yes, ma'am. That is your mission. in That's the fact. general mission, ma'am. Yes. And part of the CID mission as well is to investigate major violations of the revised penal code, right? Yes, ma'am. Okay, so the CIDG is largely the elite investigation arm of the PNP, is that correct?